Mapalad ang mga taong gumagawa ng daan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na anak ng Diyos. Hello, children of God! Umagang kay ganda po sa inyong lahat. Nax, family and friends, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, just sit and pause for a while. Sama-sama tayong makinig ng mensahe ng ating Panginoon para sa atin sa araw na ito. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, ang takot ay ganda. Sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Sa aking buhay. Nais kong basahin sa inyo ang mga talata mula sa Mateo na pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. From Matthew chapter 5 verse 9, ganito po ang sinasabi. Jesus said, "Blessed are the peacemaker because they will be called sons of God." Amen. Sa mundong puno ng gulo, ng violence and hates, Jesus sends us as peacemakers. We are called to be a peacemaker. Sa kanyang sermon sa bundok, dinescribe ni Jesus kung ano ba ang katangian, karakteristik na dapat taglihin ng isang nagnanais na maging disipulo. At ang isa nga sa katangian na dapat taglihin ng isang alagad ng Panginoon, dapat ikaw ay maibigin sa kapayapaan. Take note po, hindi niya sinabing mapalad ang mga may kapayapaan o mga taong nakakaranas ng kapayapaan. Ang sinasabing mapalad or blessed ay ang mga taong nagsisik ng peace o gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan. Nagpo-promote at siyang nagiging daan sa pagkakaroon ng kapayapaan. Sinasabi nga sa ating verse na ang mga magmamana ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala ng pagiging anak ng Diyos.
Ang gantimpalang ito ay ang siyang magpapasaya o dahilan kung bakit sila tatawaging blessed or mapalad. At ang patuloy na paghahangad at paggawa ng pagkakaroon ng kapayapaan ay nagpapahayag at nagpapatunay lamang ng pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng kapayapaan, kaya nga ang sabi ng Biblia, He is the Prince of Peace. At bilang kanyang mga anak, God wants us to live a life full of peace and harmony. Pero alam din ng Panginoon na ang mundong ito ay puno ng kasamaan at walang kapayapaan. Kaya binigyan niya tayo ng katiyakan na maaari pa rin nating makamit ang kapayapaang ito sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sa John chapter 16 verse 33, ang sabi niya, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Ang sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. If God is with us, mga kapatid, there is peace. Ang kapayapaan ay kaloob ng Panginoon sa atin at dapat ito ay makita sa ating mga buhay upang makaranas ng kapayapaan. Dapat, unang-una, ikaw ay ang maging daan o gumawa ng paraan tungo sa pagkakaroon nito. Meron saying na ang sabi ay ganito, be part of the solution, not part of the problem. Pag may mga sitwasyon o kaguluhan na minsan ay hindi naman talaga nating may iwasan, huwag na daw tayong dumagdag pa sa problema, kundi maging instrumento sa pagsasaayos o maging daan sa pagkakasundo. Ang sabi ng isang awit na mababasa din natin sa Psalms, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakais at laging sama-samang magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, sabi, di ba't laging masaya sapagkat ganyan ang buhay na naka Jesus, laging may galak sa tuwina. At mangyayari po iyang kapatid kapag lagi nating pipiliin na maging mapayapa sa lahat ng panahon at sitwasyon. Paano po natin ito gagawin? Kapatid, choose to forgive kaysa laging magalit. Piliin mong mas maging maunawain o mapagpasyensya kaysa laging naiinis. Choose to understand kaysa ma-misunderstood ka lagi. Choose to be humble kaysa mas maging mataas ang iyong pride. Choose to love over hate. Choose to have faith over fear. Choose to pray and trust God kaysa mag-worried at mabalisa sa mga alalahanin mo. Be the agent of peace. Mga kapatid, peace is the product of trusting God at all times. Anumang kalagayan, lagi tayong makakaasang makakamit natin ang kapayapaan dahil sa patuloy nating pagtitiwala sa Diyos na may kontrol ng lahat sa ating buhay. Subalit hindi ibig sabihin nito na hindi na nawala ng kaguluhan o wala ng problema. Meron pa ring mga ganito, pero magagawa mo ng matulog ng may kapayapaan sa gitna ng bagyo kasi alam mong si Jesus ay iyong kasama. Bilang mga disciples, bilang mga anak ng Diyos, kapatid, be the agent or ambassador of peace at all times. Amen. Manalangin tayo. Purihin ka, aming Panginoon, Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Diyos ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, muli sa paalala ng iyong mga salita. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, kami po ay iyong tinatawag, Panginoon, upang maging tagapagpalaganap ng kapayapaan dito sa mundo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi kami nakakatupad sa layunin mong ito. Sa mga times na kami pa ay nagiging cause ng mga troubles at problema. Lord, sa tuwi na, Panginoon, paalalahanan mo kami na kung paano ikaw ay Diyos ng kapayapaan, kami din naman, Panginoon, ay maging instrumento ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng maraming alalahanin, mga maraming problema, Panginoon, ikaw ay Diyos na laging tapat at laging naandyan, na sa amin ay nagbibigay ng kapayapaan. Tulungan mo po na sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon, Panginoon,
lagi kaming magtiwala at umasa po lamang sa iyo upang ang tunay na kapayapaan sa buhay, Panginoon, ay aming makamit, Panginoon. Hindi sa absence, Panginoon, ng mga problema, bagpos, Panginoon, yung assurance na anuman ang dumating sa amin, lagi ka namin kasama, kaya naman merong tagumpay. Salamat, Panginoon, sa katiyakang ito na lagi mong ibinibigay. Salamat po sa paalala ng iyong mga salitang ito sa umagang ito, Panginoon, at dalangin ko rin po ang mga kapatid na nakatunghay ngayon at kasama kong dumudulog sa panalangin. Nalalaman mo, Panginoon, ang panalangin ng aming mga puso. Hindi man po namin mabigkas isa-isa, Lord, nalalaman mo na ito, Panginoon. Provision, kagalingan, Panginoon, guidance, wisdom, Panginoon, ang lahat ng idinudulog sa iyo ng mga kapatid, tugunin mo po, Panginoon, sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Itinataas po namin sa iyo ang araw na ito, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, nawa lagi po namin mabigyan ng ngiti ang iyong mga labi. Salamat, Panginoon, papuri at pagsamba sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po muli sa inyong mga ka-faith, sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Nawa patuloy po kaming nakakapagdulot sa inyo ng kalakasang espiritual. Kaya naman kung kayo po ay na-bless, maaari niyo pong i-share ang video na ito upang marami pang mga kapatid natin ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much. God bless you all. See you again next Tuesday and every day dito pa rin sa Jesus ay Kasama. Bye!